Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Ito ang wow trending. Mayor Alice Guo o Guo Huaping kumpirmado na nakatakas na sa bansang Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Senador Riza Hontiveros sa kanyang Facebook. Breaking news, si Alice Guo o Alice Guo Huaping ay nakaalis na ng Pilipinas. Nanggigil ng sobra si Senador Riza Hontiveros dahil kung hindi daw po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagsampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit na sinasalaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Ipinakita ni Senador Riza Hontiveros ang dokumento na kung saan ay magpapatunay na nakaalis na nga ng Pilipinas si Alice Guo. July 18, 2024 pa ay wala na ito sa Pilipinas. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia na pala si Alice Guo. Unang lumabas ang balita na may isang general daw na BFF ng isang mayor na boyfriend di umano ni Alice Guo ang tumulong para makaalis si Alice Guo sa bansang Pilipinas. At dito nga ay gusto ni Senador Riza Hontiveros na ipatawag sa Senado ang taga Bureau of Immigration na nagpaalis kay Mayor Alice Guo papuntang Malaysia dahil halatang merong malaking tao na nasa likod na tumulong kay Alice Guo para makaalis ng bansa. Pati ang mga netizen ay nanggigil din dahil kapag ordinaryong Pilipino daw, gisado ng mga taga-immigration, akala mo di na uuwi. Pero kapag Alice Guo ay exempted, komento pa ng mga netizen na kapag totoong Pilipino, hirap na hirap paalisin ng bansa. Kapag mapera at makapangyarihan kahit may kaso nakakaalis. Wow, Pilipinas, nakakahiya. Bulok na sistema, pera-pera na lang talaga in life. Dapat managot ang mga sangkot na opisyal na paalisin yan. Siyempre, immigration officer din nag-clear kay Alice. Hindi ba may lookout order na ang Bureau of Immigration kay Alice Guo and iba pa? Hindi man hold departure. Bakit pinalabas ng walang sinasabi? Kawawa yung nag-stamp ng passport niya, may tumulong dyan. Husay nyo Bureau of Immigration, Republic of the Philippines, sa kapwa Pilipino na iiwan paminsan ng eroplano sa panggigipit nyo, yung nasa watchlist, walang kahirap-hirap na nakalusot. Mas mabilis kasi ang ating gobyerno sa mga small-time criminal na kapwa nila Pilipino kaysa sa mga bigating sindikato na patagong ginagago ang bansa. This is another living proof on how poor is our justice system in the Philippines is. Back up Riza now. Ito ang malaking sampal kung kapwa Pilipino na o-offload tapos yung banyaga na may pananagutan sa batas nakakalipad. Salamat po, Mr. President. Salamat po, Good Majority Leader. Mr. President, dear colleagues, I rise on a question of privilege. The Under lady Rule may 39. proceed. Salamat tabi, Mr. President. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13th, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17.
Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Mr. President, Senator Tulfo is recognized. I'd like to make a manifestation in support of You what may proceed, sir. Senator Rizon de Vera said. Tama yung sinabi niya, dapat gawa natin paraan. A few weeks ago, I did have a hearing sa Committee on Public Services at napuna ko po yung walang processing center. Ang lahat ng mga kababayan natin nung maalis papuntang abroad, walang processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa gate, sakay ng limousine mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, aakyat ka sa aeroplano mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. At kung yun ay kasabwat ni Alice Guo, madaling makakalusot dahil walang So, July 18 pa lang daw po, naroon na sa ibang bansa si Alice Guo. Dalawa lang yan eh. Pag nagpakita si Alice Guo ngayon, pahiya si Ontiveros. Pag hindi na po nagpakita si Alice Guo, magpakailanman, magpasawalang hanggan, pahiya pa rin si Ontiveros. Ito po tanong ko sa Senado, dapat natututo na tayo. Ilan na po ang inimbestigahan nyo na dahil nag-imbestiga na kayo sa isang pinagbibintangan natin na may kriminal na kaso, nagtago na ngayon. Wala pong hindi ko po minamasama itong mga tao na to, hindi ko po sinasabihang guilty sila. Ang sinasabi ko, may mga warrant of arrest mga to, pero nagtago na. Nauna po sa Senate. Okay. Una, 'di ba, yung sa inimbestigahan niyo yung kay Tebes. Nasa na si Tebes? May warrant of arrest. Nagtatago na. Inimbestigahan niyo yung sa Percy Lapid. Nasa na yung mga wala na kayo nahuli sa Percy Lapid. Okay. Kaya nga po, pero inimbestigahan nila eh. Nasampahan ng kaso sa korte, iniimbestigahan ng Senado. 'Di ba? Kay Percy Lapid, si Kibuloy. Sino pa ba? Tebes, Percy Lapid, Kibuloy, ano pa bang mga kaso? Tapos ngayon, ito kay Alice Guo. May pattern na po eh. Pag sinalang na sa Senado,
Tapos nakita, hindi ko alam kung ano yung nakikita nila sa Senado. Binubunyag nyo, binubuyang-yang nyo. Mga criminal case tong mga to di ba? Yun nga po, bantag kay, ano yan, kay Percy Lapid, di ba? Oh. Ibig sabihin, sa 4 na instance na to, na dapat sana kung tahimik lang. Si Bautista ba inano rin niya sa sa Senate? Yung COMELEC? Ano rin ba yan? Sinalang din ba yan sa Senate? So kung tuwing isasalang ninyo sa Senado, nagkakaroon ng tsansa yung mga tao na makatakas, makapagtago. Baka dapat nyo nang questionin yung paraan nyo ng pagsa-Senate hearing. Dapat bang unahin nyo ang Senate hearing bago yung actual court cases? Nagtatanong lang, siguro nagkakataon lang. Nagkataon lang na yung mga nauna kayong mag-hearing bago na-issuean ng warrant of arrest, dahil na-hearing nyo na, nakaalis na yung mga hindi na natin alam kung saan na napunta. Meron ba instance na, katulad, nahuli na ba yun sa mga Parmali? Meron ba nahuli sa mga Parmali? May nakakulong ba sa Parmali? Ang tagal inimbestigahan yan. May nakakulong ba? Ang point ko lang, nakakatulong ba kami yung investigasyon namin sa Senado kung criminal cases? Di po ba? Yun yung tanong ko eh. Pag criminal cases po ba, okay pa na pag-usapan namin sa Senado? Ikalawang tanong, may mga nagawa ba kayong batas sa mga inimbestigahan yung criminal cases? Halimbawa, ano yung nagawa niyong batas kay Percy Lapid? Ano nagawa niyong batas kay Tebes? Ano nagawa niyong batas kay Buloy? Meron po bang bill? Kasi yun yung trabaho niyo, gumawa ng batas eh. Hindi ko po kayo kina-question. Nagtatanong ako. Kasi hindi niyo naman nahuhuli. Hindi ba nararapat kaya pag mga kriminal ng kaso, hayaan na lang natin sa otoridad? Kasi 'di ba isa po 'yun, ako nagtatanong lang, isa po 'yun sa kaya nakakahuli yung mga otoridad dahil hindi alam nung mga huhulihin nila na sila ay huhulihin, kaya may mga bypass operation, kaya may mga hindi lang bypass yung huhulihin ka, yung entrapment, 'di ba? Bakit po ba may mga entrapment? Ito pong ginagawa nyo sa Senado, wala nang mga entrapment eh. Bukas na bukas, nag-imbestiga kayo na parang korte. Kasi kung mga otoridad dyan, napapanood ko lang po, hindi naman ako otoridad eh. Napapanood ko po sa mga kung ano-anong sari-saring TV show, may mga entrapment. Hindi karamihan, yung mga suspect, hindi nila alam na huhulihin na sila. Di ba? Sa mga bypass, sa mga entrapment, yung halimbawa, yung karamihan ito, yung mga, makipag-sex ka sa akin. Kung hindi, anong tawag doon? Sextortion. Kung hindi, ilalantad ko tong video. Nagsumbong yung babae, hindi dinala sa Senado. Nagsumbong sa otoridad. Nagkaroon ng entrapment operation. Yung tao, pupunta ron, kala niya makakapagniig sila. Yung pala, entrapment na yun, huli. Hindi po ba yung nawawala yung ganun? Na yung entrapment kasi hindi alam ng suspect na pala siya? Yun yung nawawala kung very public yung ating pag-iimbestiga. Karamihan, ako tingin ko sa mga napapanood lang natin, sa yung mga kaso natin TV, o mga tulpo, etc. Mas effective yun eh.
Yung hindi nila alam eh. Na sila, buong akala mo, sextortion, buong akala mo, okay, makakagalaw na naman ako. Pagdating dun, huli ka na ng pulis. O kaya yung mga nangingikil, okay to. Meron na akong 50,000. Pagdating dun, pulis na pala yung huhuli sa'yo. Eh pag hiniring nyo sa Senate, lantad na, putya, yari na ako rito. Kung ako kriminal, ang una kong iisipin, putya, alam na pala nila yung ano ko. Alam na pala nila yung mga diskarte ko bilang kriminal. Ano mang uri ng kriminal. Alam na pala ng Senado, alam na pala ng otoridad to. Unahan ko na ng takas to. Hindi niyo po ba naisip sa Senate? Meron po ba kayong kasi kung kriminal yan, wala po yan, hindi po yan susunod. Wag kang tatakas ha. Hindi ka namin nuhulin pero wag kang tatakas kasi iniimbestigahan ka pa namin sa Senado. Wala naman kayong power na ganun eh. Huwag kang tatakas. Ikalawang tanong. Hindi ko na alam kung pang ilang tanong. Sabi mo nga, no, Senator Risa Hontiveros, hindi maaari na nakalabas sigo na walang kasabwat sa pamahalaan. No? Pamahalaan to ha. Kasalukuyang pamahalaan ha. Hindi. Pag sinabi nyo na naman pamahalaan noong nakaraan, yari na naman kayo niyan. Ibig sabihin, may kasabwat kaya nakaalis si Alice Go. Ang tanong, dahil ang puputokan nito yung kasalukuyang pamahalaan, mag-iimbestiga po ba kayo? Meron po bang heads must roll man lang? Dami na pong kapalpakan, no? Walang nag-roll ng head, eh. Di ba? Wala pong talagang sinibak dahil pinatakas mo si Alice Go, sibak ka. Wala na po bang yung sinasabi po ninyo na sinisingil ninyo sa mga Duterte na accountability sa mga ginawa? Wala pong accountability ngayon lahat. Lahat ng mga tao ngayon ng kasalukuyang gobyerno, wala po. Wala pong accountability lahat. Nakatakas eh. Ano pong gagawin ninyo sa Senado? Kayo po yan. Direkta po, nakakailan na eh. Ilang investigasyon na kayo na yung pangunahin ninyong suspect sa inyong investigasyon, yung hindi nyo dinidinay na gusto nyong makulong, katulad ng mga nabanggit namin, wala lahat sa kulungan. Hindi ko po sinasabi na sila guilty o hindi. Pero may warrant sila eh. Pero dahil nilantad na ninyo sa Senado, nawala na po yung element ng entrapment, nawala na po yung otoridad na dati na entrap lang namin to, total hindi niya pa alam na suspect siya. Huli. Alam na alam ng buong Pilipinas na suspect eh. Di ba? Baka meron kayong dapat gawing rules. Ha? Keso. Sana nakikinig ka. Baka meron kayong dapat na gawing rules na pag mga criminal cases, hayaan nyo na muna sa otoridad. Kumbaga, kung may mga kaso kayo na dapat nyong magawan ng batas, yun na lang. Kasi anong gagawan nyo ng batas sa kay Tebes? Wala kayo, walang batas. Anong nagawa nyong batas kay Percy Lapid? Ano nagawa niyong batas kay Apollo Kibuloy? Sino pa ba yung isa? Kay Alice Go. Una, nag-aaksaya tayo ng pera, panahon, lahat. Tapos, masasabi lang, sumentro na nga kay Alice Go yung parang mastermind na nga si Alice Go. Samantalang sabi ng PAOK Sisi ba yung nagsabi na small time lang si Go. Diyan sa usapin ng Pogo. Si Alice Go ay small time lang.
Dapat mag-rethink kayo sa Senado. Ang daming nakatakas na suspect dahil nag-imbestiga kayo kaysa mauna yung mga warrant of arrest, kaysa mauna yung